Bago ko simulan ang video na ito ay hinihingi ko po sana ang tulong ng ating loyal subscribers and followers na i-report ang account na ito sa TikTok na ninanakaw ang mga video na pinaghihirapan kong isulat, i-edit, i-research at isipin. Ilalagay ko po ang link sa comment section dahil ayaw nga makipag-usap. Pinessage ko po upang makipag-usap ng matino at blinak pa nga ako na mga kaibigan. So ayun lang naman po, maraming salamat po mga kaibigan. So third game ng Gilas Pilipinas sa Asian Games at laban ito sa bansang Jordan. Ang starting five natin ay si Scottie Thompson, Justin Brownlee, Calvin Oftana, Japet Aguilar at Junmar Fajardo. Tall lineup nga ang ginamit ni Coach Tim Cone kontra sa top rebounding team sa Asian Games. Mahigpit ang depensa ng Gilas, so start the game at mainit naman si Justin Brownlee at Junmar Fajardo. Kaya naman maaga tayong nakagawa ng kalamangan. Ngunit sumagot nga ng 10-0 run ang Jordan upang mabawi ang lamang. Pinagpatuloy lang nga ng Jordan ang momentum sa game na ito at nagiinit na si Hollis Jefferson. Malakubi nga talagang galawan ito, kaya naman lumobo na sa 13 points na lamang ng Jordan sa halftime sa score na 42-29. Sa second half naman, ang 13-point lead ng Jordan ay nawala na at naitabla natin ang game. Larong import na nga mga kaibigan si RHJ at JB. Ganun pa man, bawat pagkakataon na didikit tayo ay may pamatay sunog si RHJ. Solid all-around game nga ang pinakita niya sa game na ito at muli niyang na-outplay si Justin Brownlee dahilan upang makuha ng Jordan ang panalo at ang pwesto sa quarterfinals. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kyrie Irving. So kanina nga ay naganap na ang media day ng Dallas Mavericks at dito nga ay nakita natin na muling bumalik si Kyrie Irving sa kanyang jersey number 11. Masayang sumalubong si Kyrie sa media, isang bagay na hindi madalas mangyari lately. Isa sa mga statements na binitawan niya dito ay naging trending at yan nga ay nang sabihin niya na sana nga daw ay Dallas Mavericks na lamang ang nag-draft sa kanya dahil napakaganda nga daw ng pagtrato ng mga front office members ito sa mga players. So ayun nga po mga kaibigan, ito nga naging major issue noon ni Kyrie sa Brooklyn Nets, racism naman sa Boston Celtics at pagtrato sa kanya bilang second option ng Cleveland Cavaliers. Well, si Mark Cuban nga ay kilala bilang players owner. Hindi nga siya yung owner na talagang boss na boss kumbaga. Makikita mo nga siya sa bench ng team bawat game na nakasuot lang ng simpleng t-shirt as if hindi siya bilyonaryo. So it's safe to say na as of now ay masaya si Kyrie Irving sa kanyang sitwasyon sa Dallas Mavericks. At least sa front office nga ay wala siyang problema. Makikita na lang nga natin kung ito pa din ba ang kaso kapag nag-umpisa na ang regular season. Last year nga bigo sila na makapasok sa play-in tournament. Nagtapos sila bilang 11th seed sa West matapos ang magkakasunod na talo sa dulo ng regular season. Kaya naman gutom na nga bumawi si Kyrie Irving at Luka Doncic sa season na ito at ipakita sa lahat na isa pa din sila sa mga team na dapat katakutan sa Western Conference. Sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup ng Dallas Mavericks upang makapasok ito sa playoffs?